Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos. Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. This is Rolin Cadalig. And this is Lou Imperial. Be inspired Be encouraged. and let's keep rolling in the loop of faith. Dito lamang sa Faithcast. Good morning everyone and welcome to another episode of Faithcast kung saan po ang ating pananampalataya ay hindi lamang pinag-uusapan. Ito po ay isinasabuhay, pinanghahawakan at ipinapasa ng may pagmamahal sa isa't isa. Ayan, kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at puno ng pag-asa ang inyong mga puso ngayon. Alam niyo po, napakabilis po ng panahon. No, Tama ka, Lu. At parang kailan lang tayo nagsimula dito sa ating program na Faithcast. Anong buwan po? yun? Last month. Last month lang, Yes, no? ma'am. Opo. And Pero ang now, dami na nating episodes na pinag-usapan. ngayon po ay nasa pang-siyam na po tayo. Yan. So, we praise God po no dahil sinusustain niya tayo na mapagpatuloy itong ating programa. Ako po si Lou Imperial at labis po ako nagagalak na makasama po kayo ngayon umaga. At ako naman, si Rolin Cadalig. Salamat po sa inyong pagsusubaybay. Tama ka, Lu, nasa episode 9 na po tayo. At alam ko na excited kayo every episode. Kung ano naman yung word for the day natin. Nasubaybayan nyo ba ang mga words po natin every episode? Meron ba kayong maalala na words or topics po natin? Paki-comment down below at gusto po namin malaman kung ano yung mga episodes na narinig nyo na. And we are encouraging you friends to share your reflections. Let us become blessings po by sharing at maraming salamat na nandito ka ngayon, nakikinig kaibigan. Alam nyo, dalangin po namin na ang mensahe ngayon ay yumakap sa inyong puso, puniin kayo ng pag-asa at bigyan kayo ng tunay na lakas ng loob. Dahil may dakila at napakagandang plano ang Diyos para sa inyong buhay. Ano, Lu? Ayan, amen po. At bago po tayo magsimula, nais ko rin pong i-recognize ang ating mga listeners sa AWR 89.1 FM, pati na rin po ang ating viewers sa Facebook and YouTube. At bago po tayo magsimula, gusto ko pong i-shout out, mainit na pagbati po sa bawat isa sa inyo, lalong-lalo na po sa ating mga kaibigan dito sa Manila, Central Luzon, sa buong magandang lalawigan ng Ilocos at saan man kayo naroroon sa ating bansa. Good morning po sa inyong lahat at wag po kayong mag-atubili na ibahagi po ang ating programa ngayong umaga at mag-like, mag-follow, mag-subscribe and share po tayo para mas marami pa pong mabless sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Tama. Kaya naman mga kaibigan, ito na ang tanong. Ano Lagi tayong ang nagtatanong. Ikaw yung taga-tanong. Opo. So, meron na naman tayong isang tanong na kailangan nating pagnilay-nilayan ngayong umaga, Yes. no? Excited ka ba dyan, Yes. kaibigan? Sa tanong na ito, Lu? So, naranasan nyo na po bang mag-self-talk, no? At tumingin po kayo sa inyong mga sarili at napapatanong kayo sa Panginoon, Panginoon, ako'y isang ordinaryong babae, isang ordinaryong tao lang. Wala po akong ganun karaming talents, no? If meron man or iisa lang or wala kang talent, naiisip mo. Wala po akong mataas na katungkulan, hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Simpleng nanay lang na nasa bahay lang. Ano po ang maibibigay ng isang tulad ko? Alam nyo, parang lahat dito makakarelate, ma'am? Kasi ako parang lagi ko rin naiisip yan eh. Naramdaman nyo na po bang napakaliit ninyo compared sa iba na tila po wala tayong ganun kahalaga ang ating mga buhay. At maaari din naman na meron kayong mataas na katungkulan. Tama. May pinag-aralan
at meron kayong pera, pero pakiramdam nyo hindi kayo good enough. Ay, nako. Mm. I am now reflecting on that question, Lou. Yes. Ako rin, minsan, no, kahit meron na tayong ginagawa or meron ng position na naibigay sa atin, meron na yung mga pagkakataon na tinatanong ko din ang aking sarili, am I doing good enough? Mhm. Yun talaga ang minsan na sumasagi sa ating isipan kasi especially now na I'm a union leader sa Women's and Family Ministries, minsan Yes. nakikita natin ang ating kahinaan din at kung ano pa ang kulang sa atin, at ito ang gusto kong ma-develop sa sarili ko, Lu, na araw-araw titingnan ko kung ano yung pwede kong magawa at mag-focus ako kung ano yung kagandahan at layunin ang inilagay ng Diyos para sa akin. Yes. Kasi alam ko every person has a purpose in her or in his life. Madalas natin sabihin, kaibigan, hindi ako good enough. Marami akong hindi alam na gawin o kunti lang ang aking magagawa at kunti lang din ang aking ambag. Kaibigan, ito rin ba ang nasa isip mo minsan? Ang mensahe natin ngayon ay para sa bawat isa sa atin dahil bago pa man tayo isinilang, may itinalaga ng dakilang layunin ang Diyos para sa iyo, para sa amin. So, ibig lang sabihin na meron tayo talagang purpose. Bakit tayo ipinanganak sa mundong ito? Hindi po aksidente, Lo, ang ating pag-exist sa mundong ito. Ang kailangan lamang natin gawin siguro ay magkaroon ng lakas ng loob na tanggapin ito kung ano yung gampanin natin, yung magkaroon tayo ng courage. Kaya ang ating paksa ngayon ay katapangan o courage. Gusto ko itong word na ito, Lu. And this is what we have when we started this Faithcast program. The Diba? courage to start. Para ano tayo nga pala nag-start, Lu, 'di ba? Opo. Parang out of the blue na paano kaya natin gagawin ito? Yes. Paano mas magiging inspiring? Yeah, Paano mas maibabahagi ng maayos? tama. At saka how are we going to sustain? Yes. Kasi every episode, if you notice, talagang real talk siya. Yung kung ano yung testimonies namin ni Lu at kung ano yung observation. At of course, we also relate stories from the Bible, yung mga Bible women natin. Yes, kaya po gusto talaga namin makita yung mga comments nyo, mga feedback, yung gusto nyong i-share sa amin. Para kayo rin po ay maka-inspire po ng iba nating listeners. At salamat naman, Lu, meron mga feedbacks, di ba? Yes, At puro meron pang positive naman. nagme-message, outside the country pa, yung sinabanggit Yes, mo. oo. Hello po. Shout out po sa inyo. So balik po tayo sa katapangan o courage, Mama, no. Ang katapangan po ay hindi lamang ito kawalan ng takot. Ito ay ang pagtitiwala sa Panginoon kahit po may takot sa ating mga puso. Ito po ay pagsasabi ng, oo, Panginoon, gagawin ko po itong iniatas nyo sa akin kahit hindi pa natin lubusang nakikita kung ano yung future, yung mangyayari. Ano po? Sa Bible, sino po kaya yung masasabi natin na babae na full of courage? Ayan, sa tingin ko po, since siya po yung unang babae dito sa mundong ibabaw, siya po ay tapang niyang hinarap. Wala siyang idea kung ano yung masama o kung ano yung mga dapat niyang gawin sa buhay, ano? Kahit siya po yung unang taong nagkasala, siya po ay may katapangan na harapin ang mga consequences, having her own family, at kilala po natin siya. Kilalang kilala natin siya. No? Ang kanya pong pangalan ay si Eva or Eve. Oh, si Eve, pag bigkas mo lang ng Eve ay na-picture ko yung kagandahan ni Eve. Kasi siya yung first na babae at first na nanay, first na wife. Of course, we know the story that in the beginning, Adam was alone at nakita yun ng Panginoon ng need of helpmeet si Adam, and God did not create her from the dust, but she was taken from the one of the ribs of Adam. At alam mo, Lu, ito palang pangalan na Eve nung
nag-try akong nagbasa, nag-research na ang Eve pala, napakaganda at napakalalim ng kahulugan Mhm. pala yung kanyang pangalan. Ang ibig sabihin ng Eve ay buhay Mm. o tagapagbigay ng buhay. Kasi nga naman, kasi Life siya yung giver. una, Mm-mm. siya yung unang babae. Maybe because of how she was created, of course. At isipin ninyo, bago pa man siya nagkaroon ng mga anak, bago pa man dumating ang mga pagsubok sa kanyang mga anak, ang kanyang pangalan ay puno ng pangako. Mhm. Kaya si Eva, puno din siya ng pag-asa. So Mhm. anong masasabi mo, Lu, kay Eve? Ayan, dahil si Eve po ang pinag-uusapan natin, no, i-shout out po natin si Si Ninang Ate Eva. Eva. Hello, Ninang! Kung kayo po ay nanonood sa Faithcast, hello po sa inyo. So, si Eve, nagalak po si Eve, no? Nagalak siya dahil alam niyang may dakilang layunin po ang Diyos sa kanya. Ano? Meron siyang purpose. Siya po ang sinasabing ina ng sanlibutan. Oo. Hindi lamang po ang pagkakaroon ng sariling pamilya, sa lahat po ng generation after her, kailangan niya na maipasa ang buhay, ang pag-asa, at pagpasa po ng pangako ng Diyos sa lahat po ng henerasyon. Tama ka dyan, Lu. May malaking mission si Eva. Biruin mo siya yung mother of all. Mother of all, ina Yeah. ng sanlibutan. So, gaya ni Eva, ano din kaya ang ating mission? So, ibig sabihin talagang may mission siya sa buhay. Yes. So ito po nga ang napakagandang paalala po, no, na nais po naming ibahagi sa inyong lahat. Tayo po ay maaring maghatid ng buhay. Maaring meron tayong mga anak, maaring wala pa. Ngunit hindi po ito ang batayan ng ating misyon, mga kaibigan. Ang Diyos po ay gagamit sa atin upang maghatid po tayo ng buhay, pag-asa, at pagmamahal po sa mga taong nakapaligid sa atin. I like your 3 words. Gusto ko lang ulitin na kaibigan yung nabanggit ni Lu na buhay, tayo yung magbagay ng buhay, pag-asa at pagmamahal. Kapag meron tayong courage, kaibigan, na gawin lamang ang ating makakaya sa pagtulong at gawin ang yung purpose sa buhay po natin at tulungan mo ang isang nangangailangan, ito ay magbibigay ng pag-asa sa kanila. Yung hope na kapag may napakinggan ka at pinalakas mo ang loob ng isang nanghihina, nagbibigay ka ng lakas. Siyempre, kapag may nakarinig din sa iyo, sa iyong pananalita tungkol sa pagmamahal ng Diyos at nagbago, nakapaghatid ka ng buhay sa kanila. Kaya ito napakaganda na yung buhay, ano yon, 3, pag-asa at pagmamahal. Ito ang kailangan natin maibigay sa ibang tao. Yes. Kaya tandaan po natin, no, your life has a purpose. Tayo pong lahat, kahit ano ka pa, mahirap, mayaman, hindi nakapagtapos, may purpose ang ating buhay. Meron po tayong dakilang misyon sa mundong to. Tayo po ay tagahatid ng buhay sa mga hopeless, gaya po ni Eve. Ang iyong pangalan, ang iyong buhay, at ang iyong pagpapatotoo, ayan po ay puno ng pangako. Promises that comes from the Lord to fulfill His mission in your life. Narito po ang salita ng Diyos na nagpapatibay nito, no, galing sa Jeremiah 29 verse 11, at alam ko po maraming may alam sa atin ito. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Napakagandang pangako po nito Yan, from tama, the Lord. tama yan, Lu. Kaya nga po, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ikaw, Lu, may plano ang Panginoon sa buhay mo. May plano ang Panginoon sa buhay ko. At Yes. kung napanghinaan po tayo dahil sa ating mga karanasan sa buhay, ay may promise din sa Bible na bibigyan tayo ng power. Ito ang tandaan natin, Lu. Bibigyan tayo ng power para maging witnesses tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Acts 1 verse 8, dito napakaganda, sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses to the ends of the earth. So, kaibigan, kung ikaw ay napanghinaan ng loob, bibigyan ka ng courage at
hindi lang courage, yung power para magawa mo itong purpose mo sa Yes. buhay. Ang ganda po niyan mga kaibigan, no? Through His Holy Spirit ay mabigyan po tayo ng courage. At ito po ang isa pang napakagandang kaisipan para sa lahat po, no? Ang tunay na katapangan po ay hindi naghihintay na maging perpekto po tayo. Hindi ba, ma'am? Marunong po tayong dapat marunong tayo bago tayo maglingkod sa Diyos. Ito po ay ang paghakbang pasulong, mga kaibigan, pasulong pa-forward. Kahit alam natin na may mga kahinaan po tayo dahil nagtitiwala po tayo sa pangako ng Diyos. At sa pamamagitan po natin, may matatanggap tayo na buhay na walang hanggan. At sila po, ang ating mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay, katrabaho, kakilala, ay mailapit po natin sa Panginoon na nagbibigay ng everlasting life. Everlasting life. Ayan. Kaya maganda siguro na i-share din natin yung ating karanasan, Lu, kung papaano din tayo ginamit ng Panginoon. Amidst of our challenges, amidst of our weaknesses. Ikaw, Lu, kasi noon hindi naman tayo magkakilala at hindi ka pa talagang nagwo-work dito sa ating union. Kasi si Yes. Lu ngayon ay worker na, isang administrative assistant dito sa ating union. Opo. Ikaw, Lu, meron ka rin bang experience na sasabihin mo na, ano ba? Tama ba itong Ano bang pinasok purpose ko? Or, ayun, kaya ko ba ito? Siguro mga dalawang example pong pwede ko mabigay dyan, Sige, ma'am. Yung sige. before ako makarating po dito sa union, because that was pandemic time, 2020. Nag-resign po ako dun sa dati kong trabaho. So, the whole 2020 nakastay lang po ako sa bahay. Ngayon, pagpatak ng 2021, sabi ng nanay ko, baka gusto mong mag-volunteer sa Hope Channel, kailangan ng writer. Nung una po, parang nagdadalawang isip ako kasi hindi ko naman yan forte, hindi ko siya niche. So, parang nagdadalawang isip ako. Hanggang sa parang may umano sa akin, hindi ko alam, baka binulungan ako ng Holy Spirit. Sabi niya, mag-apply ka. So, sabi ko kay mami, sige mami, tinanggap ko. Tapos po pag punta dito, kinausap lang po ko, then na yun na. Sabi, pinanalangin ko na, Lord, kung matatanggap ako dito, sige, ito ang will mo. Pero kung hindi, edi hindi. So, yun na po. Pagkadating ko dito, kinuha ko sa radyo ni Pastor Ner. Ayan, shout out po kay Pastor Ner. Doon nagda-doubt ako sa sarili ko na, kaya ko ba to? Hindi naman ako magaling. Parang medyo loko-loko pa ako nung college. Kaya ko bang panindigan to? Pero nagpapasalamat po ako sa mga taong nakapaligid sa akin noon. Siguro ginamit din sila ng Panginoon to boost my confidence na kaya ko to. So, praise God, nandito na po ako. Naglilingkod po para marami pa pong mga kapatid tayo na madala sa paanan ng Panginoon. And isa pa po, yung isa kong kaibigan na nanghihina na siya kasi isa lang po siyang stay at home ma'am. Siya po ay nakapasa, siya ay may license, pero hindi niya nagamit yun kasi naging full-time mom siya. Pero dahil sa pag-encourage ko sa kanya, sabi ko, girl, kaya mo yan. Minsan kasi ang mga kaibigan natin, pag nanghihina, encouragement lang talaga. Yes. I-push nyo lang. And now, ngayon, very proud po ako sa kaibigan ko dahil siya po ay nagwo-work na sa Makati. Wow. Kaya, ayan, alam na po niya kung sino siya. So, hello po. So, ayan nga po, kahit ano pa tayo, meron tayong pinag-aralan o wala, mayaman tayo o hindi, we have the power to encourage at lahat tayo may purpose. Imposibleng wala. Yes. Opo. At lahat tayo din ay nakikita din natin sa ating sarili na may kahinaan din. Yes. Pero opo. hindi yun Hindi yung maglilimit sa atin. Oo, mag-stop sa atin. Kaya nga, Yes. itong story ni Eve ay nagbibigay siya Ng buhay. Kaya ganun Opo. din tayo. So, napakagandang patutuuyan, Lu. Talagang umaantig ito sa puso natin. Ako naman, pag nararamdaman ko na
kulang ako ng kakayanan, doon ako nakakaramdam na parang sinasabi mismo ng Diyos sa akin, Rolin, hindi mo kailangang maging katulad ng iba. Kasi Yes. yun, alam mo, Lu, yun ang isang challenge talaga natin. If we start comparing ourselves with others, dito tayo na panghihinaan. So, wag mong i-compare. Parang binubulungan ako ng Holy Spirit. You are unique. Just do what you can do and excel in everything that you do. Kasi ikaw ay nilikha ko ng may special na layunin. Ang inyong buhay na ibinigay ko sa iyo ay puno ng pangako. Kaya live life To the to the fullest. fullest. Yun Yan. ang palagi nating sinasabi, and do what is right and your best always. Aspire for excellence. Alam mo, yun ang gustong-gusto ko kasi binigyan tayo talaga ng kakayanan din ng Panginoon, no? Yung ang gawin lang natin, let's excel. Kaya alam mo, nagpasya ako talaga, nagagamitin ko na kung ano yung meron ako. At ang aking mga kamay, so what's my hands findeth to do? Sabi nga sa Bible, do it with all your might. Do it with joy. So aking mga salita ay giving words of encouragement, Yes. aking oras, kahit simple lamang yan. At alam niyo po, maraming buhay ang magbago, maraming mabuhayan ang loob. Doon doon mo matututunan talaga na ang tunay na lakas ng loob ay nagsisimula kapag tinanggap mo kung sino ka sa mata ng Diyos. Ayan, Lu. Amen. Kaya na-realize ko na ang buhay ko po sa pamamagitan ng tulong niya, the courage that He is giving me every day gives hope talaga. Yes. And that is my mission in life. Ayan. Kayo, kaibigan. Napakagandang mission yan, no, ma'am? Kasi, especially nowadays, maraming tao ang nawawala ng pag-asa dahil walang work, ang hirap humanap ng decent job, Yes. ang mahal ng bilihin, may mga sakuna. So the best thing that we could do is encourage, i-empower natin, magbigay buhay tayo sa ibang tao Tama para ka. umangat sila. Kasi ayan talaga, ma'am, encouragement. Parang ganito din yun. Courage to give encouragement. Yeah. Courage to give life. Kaya ayan po yung dapat nating ma-build sa ating mga sarili. To be kind. Be kind. And let us pray for wonderful opportunities. Kasi minsan, hindi rin natin na-practice yung courage because we don't, hindi tayo nag-create ng opportunities to be courageous. Yes. Kaya, ayan, ito siguro ang maganda, Lu, kung ano yung hamon natin. Yes. Dito na nga, Ito. papasok po ang ating Faith Challenge Yes. of the Week. Ayan, araw-araw po, bago po natin simulan ang ating mga gawain, no? Alalahanin natin kung sino tayo sa mata ng Diyos. Tama. Ayan, sabihin natin sa ating mga sarili, tayo ay life giver, katulad ni Eve, no? Merong dakilang layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang ating pong mga salita, ang ating mga gawa ay magdadala ng pag-asa sa iba. Gamitin po natin ito, yung lakas ng loob na ito sa bawat umaga. And also, sa loob po ng linggong ito, no, hindi lang sa buong linggo, we encourage you to do it every day. Yes. Hanapin po natin ang pagkakataon na magsalita po tayo tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Yes. Kasi sa pag-share po natin kung gaano naging kabuti ang Panginoon sa buhay natin, that's an encouragement para ma-uplift din po ang spirit ng iba, no? Kahit po sa napakasimpleng paraan, purihin po natin ang Diyos, magpasalamat tayo, damayan po natin ang ating kapwa kapag may narinig po at na tayo at nabagong kanyang pananaw, no? Tayo ay nakapaghatid ng buhay, tayo ay nakapaghatid ng pag-asa, at tayo po ay matuwa, no? Magalak tayo dahil tinutupad po ng Panginoon ang layunin natin sa buhay. Ayan. So, mahaba yung ating Faith yung ating challenge. faith challenge po. Pero in short, Lu, be an encourager, Yes. kapatid, kaibigan. Subukan ninyong gawin ito, kaibigan, yung nabanggit ni Yes. Lu. Ay, ma'am, ang galing, no? Courage. Encourage. Encourage, Yes. At makikita mo, kaibigan, hindi lamang napapalakas at nabubuhayan ka or nabubuhay ang iba dahil sa iyo, kundi kayo rin ay
mapupuno ng kagalakan at kapayapaan sapagkat iyan ang tunay nga na layunin ng Diyos para sa atin na ikaw ay maghatid ng buhay. Ayan, So napakaganda. be an encourager. Napakaganda mga kaibigan, be an encourager. Kaya naman po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tandaan po ninyo itong mabuti. Ang iyong pangalan, ang iyong pagkatao, at ang iyong buhay ay puno ng pangako. Kaya't magalak po tayo, kaibigan. Ito ang dakila at napakagandang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At tandaan po natin, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos, bibigyan po niya tayo ng lakas ng loob. Kaya't huwag matakot, kaibigan. Tumayo ka ng may katapangan. Gampanan mo ang iyong misyon. Ihatid mo ang buhay. Ayan, once again, thank you so much po for tuning in Yes. dito sa ating programang Faithcast. Ang bilis Opo. ng oras. 30 Makita-kita minutes po na ulit tayo sa ating susunod na episode. Pang 10 Mhm. na episode na po tayo. And this is Lou Imperial And this is Rolling. Let's keep rolling in the loop of faith. here on Faithcast. Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos. Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. This is Rolin Kadalig. And this is Lou Imperial. Be inspired Be encouraged. and let's keep rolling in the loop of faith. Dito lamang sa Faithcast.